God wanted to be everywhere, and so He created mothers. Tandaan mo, napapaiyak mo ang nanay mo kahit ikaw ang tama, pero nararamdaman niya kung paano mo tinitikis ang kapatid mo. Umiiyak ang isang ina kapag minsan mo lang siyang nakitang umiyak, minsan lang siyang nagpakita sa iyong umiiyak, minsan mo lang aksidente siyang nakitang umiiyak, wala ka pang pakialam. Welcome po sa Our Lady of Laslet, Quasay Parish, kung saan ayos lang na umiyak kung kailangan mo talagang umiyak. Dahil sasamahan ka ng mahal na ina sa pag-iyak at sa pagdarasal upang sa tulong at awa ng Diyos ay maging maayos uli ang lahat. Amen. Some time ago, ay mayroong isang Russian cosmonaut, astronaut, na pagkatapos ng isang successful mission sa outer space, bumalik dito, at sa isang interview, allegedly, ay kanyang sinabi, "We have gone up to heaven and we did not find God there." Pumunta kami sa langit pero hindi namin nakita doon ang Diyos. Ilan sa atin ang may ganitong pananaw na kapag sinabing langit, lugar ng Diyos, nandun sa outer space, nandun titingila sa taas. Hindi mo naman din masisi sapagkat yan ang nakagisnan din natin. In fact, i-google mo yung Ascension of Jesus, ganyang eksenang makikita mo. You have Jesus going up while the disciples look up. Yan naman din kasi ang nabasa natin na parang sinasabi sa ating first reading na samantalang si Jesus ay umaakyat, nakatingin naman sa Kanya ang Kanyang mga alagad. Hanggang sa siya ay matakpan ng ulap. Very good. Bakit kayo very good? Kasi mahalaga yung detalye ng ulap. Dahil sa Biblia, malalim ang ibig sabihin ng ulap. Sa Biblia, ang ulap sumisimbolo sa presensya ng Diyos. Basahin po ninyo sa aklat ng Exodo 13:21. Sinasabi doon na ginabayan ng Diyos sa mga Israelita sa kanilang paglalakbay tuwing araw sa pamamagitan ng kanyang presensya. Yan ay sa pamamagitan ng makapal na ulap. Sinasabi din sa Exodo 40:34 na ang toldang tipanan or tent of meeting ay natigib, napuspos ng presensya ng Diyos, napuno ng ulap. So much so, nasasabi ng verse 35, hindi makapasok kahit si Moises. Sinasabi sa 1 Kings 8:11 na gayon din naman, napuno ang templo ng ulap, ng presensya ng Diyos. Kaya nga sasabihin sa verse 12 ni Solomon mismo, God decided to dwell in thick cloud. Nakita ninyo ang ibig sabihin ng ulap? Presence of God. New Testament, transfiguration of Jesus. Nang magbago anyo si Jesus, ano ang sabi? They were covered by a bright cloud. And from this cloud, narinig ang isang tinig, "This is my beloved Son." Tinig ng Diyos. So you see, ganun ka-importante ang ulap. Symbolizing the presence of God, the glory of God, the realm of God. Kaya doon natin dapat makita yung sinasabi sa pagbasa na si Jesus ay natakpan ng ulap. At dapat ang interpretation natin doon ay hindi parang umakit talaga si Jesus ng pagkataas-taas na parang lobo. Oh, ayan na, naku, ang layo na. Natakpan na siya ng ulap, hindi na makita. Hindi ganun, Mars. Ang ibig sabihin ng eksena dito, baka nga mababa lang yung ulap na yan eh. Si Jesus ay bumalik sa presensya ng Diyos. Ganyan din natin dapat interpret yung sinasabing si Jesus ay lumuklok sa kanan ng Diyos. Huwag mo munang interpret na may kanang kamay ang Diyos, na may puwit ang Diyos, sapagkat ang Diyos ay purong espiritu. Ang ibig sabihin lamang nun, si Jesus ay bumalik na sa presensya ng Diyos, sa realm ng Diyos, sa kaluwalhatian ng Diyos, na hinubad ni Jesus. Sabi nga ni San Pablo, nang siya'y magkatawang tao, isinusuot na niyang muli ang kaluwalhatiang ito. I don't know with you, pero para sa akin, mas gusto ko yung ganyang interpretasyon. Kesa naman yung pag-akyat ni Jesus sa outer space, asan siya? Andun. So nandun lang siya. Titingin-tingin lang sa atin. Bababa lang kung kailan niya maisipan. Ganun ba?
papaano siya tutupad sa kanyang pangako? I will be with you always until the end of time. Kung siya'y nandyan lang, anong koneksyon niya sa tao pag ganyan? Kaya para sa akin, mas maganda na ang interpretasyon na si Jesus ay umakyat sa langit. Sorry for those terms na umakyat sa langit. Palagay ko, katulad ng karanasan lamang natin ito minsan-minsan, na hindi mo malagay sa salita ang tunay mong karanasan. Limitado kasi ang salita. Hindi makukuha ang lahat ng sinasabi ng karanasan. Yan ang tingin ko dyan. Kaya para sa akin, yung pag-akyat ni Jesus sa kalangitan, pagpunta talaga ni Jesus, pagbalik talaga ni Jesus sa presensya ng kaluwalhatian ng Diyos. Mas maganda yan kasi ang magiging nuance niyan, hindi pag-alis, kundi pananatili. Hindi paglayo, kundi paglapit. Hindi pagiging absent, kundi mas pagiging present. Kasi alam naman natin at ramdam naman natin, hindi naman nawawala ang Diyos. Ganon si Jesus. Kapiling lagi natin ang Diyos. O sige, i-relate natin sa pagdiriwang natin sa araw na ito. Mother's Day. I think you will all agree with me nang isa sa patunay na hindi malayo ang Diyos. Kailanman hindi lumayo ang Diyos. Isa sa patunay ng presensya ng Diyos. Isa sa patunay ay ang presensya ng ating mga nanay sa ating buhay. Ang sabi nga nung isang nabasa ko, God wanted to be everywhere and so He created mothers. Gusto ng Diyos na nandun siya kung saan-saan para tumugon sa ating pangangailangan, para iparamdam ang kanyang pagmamahal, kaya inilikha niya ang mga nanay sa ating buhay. Kapag nandiyan ang nanay, parang mas kapiling natin ang Diyos. Oo nga, Father, parang kapiling natin ang Diyos. Baka nga mas malala pa sa Diyos. Kasi yung Diyos natin, 10 lang yung utos. Si nanay, ang daming mag-utos. Hindi yan ang sinasabi ko, kundi yung positibo. Di ba ang nanay, hindi man karapat dapat ikumpara. Sino bang karapat dapat? Pero sa ating lahat, I think majority will agree na ang ipangbabato natin na parang Diyos sa pagmamahal at sa pagbibigay. Nanay. Kasi ang nanay, parang lang Diyos. Gagawin ang lahat para sa kanyang mga mahal sa buhay. Multitasking nga ang nanay. Kaya ba yan ng tatay? Parang ganyan. Yung karikature na yan, daming kamay ng nanay. Gagawin ng lahat. Sabay-sabay. Kahit ilan. Sala-sabalabat pa. Diba? Kaya nga sila ang pinakamay kaya ng tuna sa akin. Gusto mo, Jay? So ka-challenge. Hindi kaya ng sino man yan. Nanay lang. No wonder kahit malakas ang ama, physically, makananay pa rin tayo. Nanay, mami, malakas ang ama. Bakit hindi sa ama? Iba ang kapangyarihan ng pagmamahal ng ina. Kaya kapag nawala ang ina, ramdam mong may kulang talaga. Kahapon lang ay umattend ako ng funeral mass ni Nanay Corazon, nanay ni Father Nick Lalo. At sa kanyang mensahe, ang sabi ni Father Nick, nung wala na ang mga labi ng kanyang ina, dun sa bahay, inayos na nila. Kasi nga, sa memorial sa Bukawe, ibinurol si Nanay Corazon. Ang sabi ni Father Nick, nung maayos na yung bahay, particularly yung kwarto ni Nanay, bigla akong tinamaan ng lungkot, para ang sabi pa nga niya, takot. Kasi wala na si Nanay. Akalain mo si Father Nick, malusog naman, malakas naman. Pero sa nanay siya kumukuha ng lakas sa tuwing kanyang dinadalaw, bagamat may sakit at mahina na si Nanay. How can you explain that? Malakas, malusog si Father Nick. Pero kay Nanay Corazon, kumukuha ng lakas sa tuwing siya'y dumadalaw sa bahay, kahit nakaratay na sa banig ng karamdaman, si Nanay. How can you explain the power of Nanay? Kaya nga, ang nanay ay ilaw talaga ng tahanan. Paano natin iintindihan yan? Ilaw ng tahanan. Kasi kapag nawala ang nanay, wala nang ilaw. Ang bahay, pati ang buhay, magdirilim. At kapag nagdilim, may lungkot at takot sa pakiramdam natin. Lungkot at takot hindi sa multo. Kahit nga magpakita nanay mo na naman tayo. Yung lungkot at takot na, wala na akong ina.
yung tao na alam mong pinaka nagmamahal sa'yo, wala na. Yung tao na alam mong gagawin ng lahat para sa'yo, wala na. Iba yun. Mararamdaman mo talaga. Kasi ibang magmahal ang isang ina. Katulad ng pagmamahal, again ng Diyos. Ang Diyos, ilang beses tayong hindi sumusunod sa Kanyang utos. Ilang beses nating sinaktan ng Diyos. Pero nagbago ba sa atin ng Diyos? Hindi. Ang nanay ganun din. Ilang beses mong dinurog ang puso, mamahalin at mamahalin ka pa rin ng buong buo. Sige, testingin natin ha. Tulungan ko kayong makarealize niyan. Ilang beses na ba nating napaiyak ang ating ina? Let me guess. Hindi mo na maalala? Marami na? Hindi mo na mabilang? Oy, those looks. Parang sinasabi niyo sa akin, Father, judgmental ka? Di naman ako pasaway. Anong hindi ko na mabilang? Bibilang ko lang naman ang aking mga kamay na napaiyak ko si nanay. Sure ka? Yung nakita mong mabibilang mo ng iyong mga kamay na pag-iyak ng iyong ina, yun lang ang iyong nakita. Papaano yung mga hindi mo nakitang pag-iyak niya? Ang ganda ng sabi ni Vice Ganda na, i-elaborate ko na lang ha. Umiiyak ang isang ina na madalas hindi natin nakikita kapag sinasagot natin siya, kapag tumataas ang boses natin sa pakikipag-usap sa Kanya, kapag pinagdarabugan natin siya. Umiiyak siya kasi bakit nga naman natin ginaganon siya na ating ina? Ilang beses mo nang sinagot? Ilang beses ka nang nagdamog? Ilang beses nang tumaas ang boses mo? Ako na lang Father Fidel, ilang beses na hindi ko na mabilang. Sorry, Mama. Ako lang ito. Ano ka? Diba? Sa mga pagsagot, pagtaas ng boses, pagdarabog na yon, natitiyak mong hindi umiyak ang iyong ina. Nang lumuwas ka, pumasok ka na, pumunta ka na sa kwarto mo, pumunta ka na sa iyong pamilya, hindi kaya siya umiyak? Sa gabing matutulog na lang siya, hindi mawala sa ulirat niya, sinagot ako ng anak ko. Madalas ang nanay tatahimik na lang para wala ng diskusyon, lalong-lalo na kapag nagbibigay ka sa kanya ng pera, kapag doktor ka na, kapag pari ka na, tas ka na Nangingilag na ang isang ina. Nung bata tayo, ba't ka sumasagot? Ngayong established na tayo, nangingilag na siya, pero hindi ibig sabihin, hindi papalag ang isang ina, hindi nasasaktan ng isang ina. So ilang beses na yon? Dami na nun. Umiiyak daw ang isang ina, kapag 10 oras na ng gabi, wala ka pa. Umiiyak siya sa takot, nag-aalala, ano na kaya ang nangyari sa anak ko? Honest kaya siya sa tinetext niya, sa ginagawa niya, sa kasama niya? Ang dami kayang mga napapariwara ngayon. Ang dami kayang napapahamak ngayon. Nag-aalala ang iyong ina. Oo, pag uwi mo ng bahay, magagalit siya. Pero bago kanya pagalitan, umiyak na siya. At yun ay hindi mo nakita. Ilang beses mo lang ginawa yan, ha? Umiiyak ang isang ina kapag sinasaktan tayo ng iba. Sinaktan ka ng boyfriend mo, ng girlfriend mo, nararamdaman ng nanay mo, niloloko ka ng asawa mo, hindi ka masaya sa asawa mo. Ramdam yon ng isang ina. Alam ng nanay mo, nag-report ka sa kanya, niloko ka sa trabaho, sa negosyo. Hindi mo alam, umiyak siya. Hindi lang niya maipakita sa iyo kasi masihina ang loob niya o loob mo kapag nakita mong umiiyak siya. Pero hindi ibig sabihin, hindi siya naiyak para sa iyo. Kung nasaktan ka, mas nasaktan para sa iyo ang iyong ina. Umiyak siya, hindi lang niya sa iyo pinakita. Umiiyak ang isang ina kapag nami-miss niya ako, nami-miss ka niya. Kaya lang pari na ako, ikaw may pamilya na, busy ka, alam niya, pero nami-miss ka niya. Hindi ka maniwala? Parang ayaw mong maniwala sa akin. Bakit? Kasi busy ka Kasi may pamilya ka na Huwag mong idepende. Yung pagkamis mo sa nanay mo, iisipin mo, ganun din ang pagkamis niya sa'yo. Kapatid, ang anak lang ang nagbabago, hindi ang isang ina. Ikaw hindi mo na siya masyadong mamiss. Kasi may asawa ka, may anak ka, may buhay kang iba. Nanay mo, ikaw lang ang buhay niya. At sabihin niya sa'yo, okay lang ako anak, huwag mo kong alalahanin kahit may sakit pa.
Pero hindi totoo na hindi siya nananabik sa iyo. At wag mong sabihin sa akin, hindi siya naiyak kapag sa tuwing nararamdaman niya ang pangungulilang ito. Tapos makikita niya sa Facebook, masaya kayong mag-asawa kung saan kayo nagpupunta. Lagi ka may oras sa iyong barkada. Natutuwa ang isang ina para sa iyo. Pero sa puso niya, kahit pa paano may sakit, wala kang masyadong panahon para sa kanya. Yung pag-iyak na yon, hindi mo nakita yon. Umiiyak ang isang ina kapag nag-aaway-away kayo, tayong magkakapatid. Napakasakit yon para sa isang ina na nag-aaway ang mga anak niya. Ilang beses tayo nakipag-away sa kapatid natin. Ilang beses tayong tumikis ng kapatid natin. Ilang beses na rin umiyak kahit tayo ang tama. Kahit tayo ang tama. Tandaan mo, napapaiyak mo ang nanay mo kahit ikaw ang tama, pero nararamdaman niya kung paano mo tinitikis ang kapatid mo. Umiiyak ang isang ina. Kaya wag mong sabihin, hindi mo siya naipapaiyak kahit tama ka. Di lang niya sinasabi sa iyo kasi baka ma-misinterpret mo na pinapaboran pa niya yung kapatid mo. Napasakit ulo. Umiiyak ang isang ina kapag minsan mo lang siyang nakitang umiyak, minsan lang siyang nagpakita sa iyong umiiyak, minsan mo lang aksidente siyang nakitang umiiyak, wala ka pang pakialam. Sinabihan mo pa, "Ma, okay na yon. Iyak ka na naman. Ano ba naman yan?" Pwedeng maganda yung layunin mo, pero bakit hindi mo muna siya pakinggan? Hindi mo na nga sinolusyonan? Hindi mo pa inalam ang tunay na dahilan? Nung bata tayo, nung maliit tayo, hindi tayo makapagsalita. Pero kapag umiiyak ka, inaalam ng nanay mo ang dahilan. Ba't ba umiiyak yung anak ko? Wala kang masabing salita kasi sanggol ka, bata ka. Pero halos maloka siya. Inaalam ang dahilan ng pag-iyak mo. Ngayong siya, minsan lang umiyak, minsan lang magpakita sa iyong umiiyak, makapagsasalita naman siya, konting pilit mo lang, umupo ka lang, pakinggan mo siya, magsasalita siya, sasabihin niya ang dahilan, wala ka lang panahon para siya ipakinggan. Hindi na nga siya magpapakitang umiiyak. Kasi magmumukha lang palang siyang tanga sa harap mismo ng sariling anak niya. Hindi mo na siya makikitang umiiyak. Pero wag mong sabihin sa akin, hindi mo siya napapaiyak. Hindi lang siya nagpapakita sa iyong umiiyak. Now, despite all this, in spite of all this, nagbago ba sa iyong nanay mo? Tumalikod ba sa responsibilidad ang nanay mo? Hindi ba nagtiis ang nanay mo? A mother's heart, a mother's love will always be whole, so many times shattered and divided. Hindi ba parang ganun ang Diyos? Ganun ang pagmamahal ng isang ina. Kaya nga, hindi malayong isipin na kahit sila'y wala na, nasa kabilang buhay na, mararamdaman mo pa rin ang pagmamahal ng isang ina. Lalo't higit kapag may problema ka. O di ba't ang isang ina raw, ang pinakamahirap para sa kanya, kahit naghihirap na siya, naghihingalo na siya, lumalaban pa rin siya na sana'y mabuhay pa siya, lumakas pa siya, kapag alam niyang wala pa sa ayos ang anak niya. Ang struggle ng isang ina ay yung isipin, may magmamahal kaya sa anak ko, may titingin kaya sa anak ko, tulad ng pagmamahal ko sa kanya. Kaya, hindi ko man masuportahan ng mga sipi sa Biblia. I don't know with you, pero maniniwala ako na kahit wala na si ina, nandyan pa rin siya. Hindi siya nagiging absent, mas nagiging present pa nga siya. Mas nararamdaman niya ang pangailangan ng anak niya. Nasabi ko na sa inyo yata ito na kung wala na yung nanay mo, and then suddenly, napatigil ka na lang, na-miss mo siya. Sinasabi mo sana, nandito ka sana mama, nandito ka sana nanay, nandito ka sana mami. Hindi ko man mabackupan sa Biblia, hindi malayo sa katotohanan, na kaya mo siya na-miss, yakap-yakap ka na niya. O hindi ba't ganun ng Diyos din? Hindi mo pa sinasabi, alam na niya. Hindi ka pa dumadaing, nakayakap na siya.
Mga kapatid, ganyan ang pagmamahal ng isang ina. Pero ang sabi ko sa inyo, isa lang ito sa maraming paraan ng pagmamahal at pagpaparamdam ng presensya ng Diyos. Nandyan pa ang banal na misa, nandyan pa ang mga sakramento at marami pang iba. Kaya't kung yan ay pinaniniwalaan mo, yung larawang nakikita mo, mas paniwalaan mo ito. Kung hindi ka nakaka-relate sa sermon ko, kasi nagkulang sa iyo ang nanay mo, hindi maganda ang karanasan mo sa nanay mo. Ang sinasabi ng Panginoon ngayon sa iyo, malimot ka man ng nanay mo, hindi kita kalilimutan. Nagkulang man siya sa iyo, naging masama siyang ina, pasensya ka na, pagdasal mo na lang siya. Ako ang magpupuno ng kulang ng iyong ina. Ganon ang langit. Ganon ang pag-akyat ng Panginoon sa langit. Gagawin niya ang lahat upang ang biyaya para sa atin ng kanyang presensya at pagmamahal ay hindi maupos kundi mas at mas lalo pa nating maramdaman. Ito sanang makita natin bilang mensahe ng banal na pagdiriwang.